po, palakpakan natin ulit yung mga bata. Thank you. Okay, so good morning. Salamat sa Panginoon sa umagang ito na muli tayo magsama-sama. Kamusta po kayo? Kamusta ang isang linggo ninyo? Kamusta yung muna yung katabi mo? Kamusta ka, kapatid? By the way, congratulations sa mga nag-graduate. Nakita kayo palakpakan naman natin ang Panginoon sa buhay ng mga nag-graduate na kasama natin. So, they graduated from college. At salamat sa Lord sa araw na ito na binigay niya sa atin. Sige, lapit po muna tayo sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Ama, maraming pong salamat sa napakagandang umaga na binigay niyo po sa amin. Panginoon, na muli nga po kami ay magkasama-sama. Salamat po sa bawat isa. Panginoon, na iyo pong dinala po ngayong umaga. Lord, sa aming pagsamba, sa aming pakikitagpo po sa inyo, sa amin, Lord, pag-aalay ng aming pong papuri at pasasalamat po sa inyo. Dalangin po namin, Lord, ang araw na ito. Lord, na patuloy niyo po kaming katagpuin, abutin ang bawat isa sa amin. Bigyan ng kalakasan, Lord, bigyan ng kagalakan, pagpapala, Panginoon, para sa aming po mga buhay. At lalo na po, Lord, sa kalakasan ng aming po mga buhay spiritual. Dalangin po namin, Ama, ang iyong pong patuloy na pangungusap at pakikitagpo, Panginoon, sa bawat isa. Puri ka nga po, salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na aming pong pag-aaralan po ngayong umaga. Sa iyo nga po ang pinakamataas na papuri sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, good morning. Kung meron kayong Bible, makibukas kayo sa akin sa 2 Corinthians chapter 5. We'll be reading from verse 16 to chapter 6, verse 2. 2 Corinthians. Chapter 5, verse 16. So, babasahin ko po sa Tagalog. Kaya't ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay ganoon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ay isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang Diyos, verse 18, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway. At pinagkatiwalaan niya, ibig sabihin, verse 19, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan at kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Verse 20, kaya nga, kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, sa itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Yamang kami, chapter 6, yamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinigay sa inyo ng Diyos, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Yan. So salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. So ito yung mga sinulat ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya, sa mga taga-Korinto. At ito yung ating pong pag-aralan po ngayong umaga. Tinatalakay pa rin po natin ngayong buwan na ito. Nasa last month na tayo ng last Sunday ng August. At 5th Sunday ngayon. At tinatalakay natin ngayong August yung tungkol sa kingdom living. Paano ba tayo namumuhay sa kaharian ng ating Panginoon. So,
binalikan natin yung mga ilan na mga pangunahin no, na basic no, para sa ating pamumuhay bilang isang anak ng Diyos sa ating kapanahunan. So dito sa binasa natin, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay patungkol sa new creation, bagong nilalang. Bagong nilalang. So, yun po yung mga binasa natin ngayon na patungkol po doon. Na ang sino man na kay Kristo no, ay isa ng bagong nilalang. Pakisabi sa katabi mo, isa ka ng bagong nilalang. Bagong nilalang. No? Ang ganda, no? Especially yung paborito ko rito, nasa ulo ko, yung verse 17, di ba? Chapter 5, verse 17. Ang nakipag-isa na kay Kristo, ang isang tao, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Imagine mo, no? Ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na yung kanyang lumang pagkatao, no? Siya ay bago na. So, yun po yung nais ko po no, na ibahagi sa ating ngayong umaga. Na nabalikan natin no, na bilang mga anak ng Diyos, no, nang tayo ay nakipag-isa na kay Kristo, tayo po is mga bago ng nilalang. No? Bago nilalang. So ano bang ibig sabihin nitong bagong nilalang? No? Bagong nilalang. Hindi po ito yung parang inayos ka lang, no? Gumawa po ka, gumanda ka, no? Umunlad ka, no? Yung bang naging better version ka ng sarili mo, no? Parang magmula sa kung sino ka, parang itinaas lang no, yung antas. Hindi ito yun. No? Hindi yun ang bago nilalang. Kasi ibig sabihin nun, that is a transformation. May nabago sa'yo, yes, tama yun. No? Meron na iba sa'yo sa dati mong pagkatao, dati mong buhay. Pero higit pa doon, ang binabanggit ni Pablo na bagong nilalang. No? Ang bagong nilalang ay napalitan ka. Hindi na yung ikaw, no? Sabihin, yung luma mong pagkatao, di ba, sabi niyan, napalitan na ng bago. Wala na, no? Yung dati mong pagkatao, hindi ka in-improve. Hindi yun ang ibig sabihin ng bagong nilalang. Hindi ka in-improve, no? Hindi ka pinahusay, pinagaling, no? Pinaganda, no? Pinalakas, no? Hindi ka ang ibig sabihin ng bagong nilalang. Ibig sabihin, bagong nilalang, pinatay ka muna, no? Tapos sinilang ka uli. Yun ang bagong nilalang. No? Ang isang mananampalatayado kay Kristo no, ay isa ng bagong nilalang, wala na ang kanyang lumang pagkatao. Ibig sabihin nun, lahat no, ng kanyang dating buhay na erase na, nawala na. No? At siya ngayon ay isa ng bago ng nilalang. Sabi ng ating Panginoong Jesus no, in John chapter 3, na doon natin makikita yung kapanganakang muli, di ba? Who's aware of John chapter 3? Sige, buksan natin yung John chapter 3. Verse 1. Tingnan natin yung pangyayari dito na naganap, no? At pinakita ng Panginoon, tinuro ng Panginoon yung patungkol sa born again, no? Bagong isang nilalang na. Verse 1, may isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Verse 2, isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, o Guro, nalalaman po namin kayo isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Verse 3, sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Ipanganak na muli ang isang tao. Back to zero. No? Simula uli sa kapanganakan. No? So sabi ng Panginoong Yesus, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Verse 4, so nagtanong si Nicodemo, paano may papanganak pang muli ang isang tao? Taong matanda na. So akala niya physical, di ba, na ipapanganak ka uli, pupunta ka uli sa tiyan ng nanay mo, hindi na pwede yun, di ba? So makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Verse 5,
Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman. So yung natural birth, no? At ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. So yung kapanganakang muli ay kapanganakang espiritual, no? Hindi siya physical. Tapos sabi ni Jesus, huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. So umiihip ang hangin kung saan ito nais at narinig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Gayun din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. So, kapanganakan, no, na may hiwaga, no, na hindi katulad ng physical na kapanganakan, kundi isang bagong kapanganakan na sa pamamagitan ng tubig at Espiritu. No, yung tubig po, siyempre pag inaalal nyo to, marami kayong makikita kahulugan po ng tubig. No? Pero ito yung sa akin. Ang tubig kasi, ang layunin ng tubig ay paglilinis, paghuhugas. Paglilinis, paghuhugas. Sabihin, ang kapanganakan muli no, ay pagpapatawad sa atin ng Diyos. No? Kapanganakan muna sa tubig, paghuhugas sa atin, no? Pagpapatawad na ating mga kasalanan, at Espiritu. Kapanganakan muli sa Espiritu. So, mas madaling unawain yon, di ba? Dahil hindi tayo physical uli na ipapanganak. Kundi magkakaroon na tayo ng isang bagong buhay. Isang bagong nilalang. Okay. So, ang sino man na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang kanyang lumang pagkatao, siya ay bago na. So, sa pamumuhay natin sa kaharian ng Diyos, no? So, ang isang katotohanan po no, na dapat nating nilalakaran, nararanasan, ipinapamuhay, no, na tayo ay mga bagong nilalang na. Wala na yung luma mong pagkatao pag nakilala mo si Kristo. Ikaw ay bago ng nilalang. Dahil bakit? Dahil ikaw ay na-born again. Born again is not a religion. Pagamat yun yung pagkakaalam ng marami. Sasali ka ba sa born again? Born again ka na ba ngayon? Uma-attend ka na ba sa born again? It's not a religion. Born again is an experience. No? It is an experience. Maaring nandun ka, uma-attend ka no, sa gawain ng mga born again, pero hindi ka pa na born again. Kasi karanasan yung born again. Tanungin mo nga yung katabi mo, na born again ka na ba? Sabi ng iba, na born again and again. Okay lang yan, at least sigurado ka. So tayo po ay mga bago ng nilalang. Sana wag natin malimutan yon. No? Although nasa proseso pa tayo ng kabanalan, no? May mga pagsubok, tukso na dumarating sa buhay natin. Kasi nandito pa tayo sa laman, no? Pero iba na tayo. No? Iba na tayo kasi naranasan na natin, no, na lumapit sa Diyos, humingi ng tawad sa Kanya, no, at mapatawad. Ano bang bunga ng pagiging bagong nilalang? So unang-una, ang kasalanan natin ay napatawad. Our sins were forgiven. Our sins were forgiven. No, yun po yung bago nilalang, no? Alam mo, no, nung lumapit ka sa Diyos at humingi ka ng tawad sa Kanya, napatawad na ng Diyos no, ang mga kasalanan mo. Ngayon, pag nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan, di ba? Sabi naman ng salita ng Diyos, hingi lang ulit tayo ng tawad. No? Pero alam mo, merong punto ng buhay mo na nagkaroon ka ng kapanganakang muli. No? Kumbaga, magmula sa makasalanan, ipinanganak ka muli, isa ka ng bagong nilalang, at ngayon lumalakad ka sa kabanalan. No? At ang paglakad sa kabanalan, sa mundong ito, siyempre ay may mga hamon, di ba? May mga challenges. Pero alam mo na ikaw ay isa ng bagong nilalang. Napatawad na ang mga kasalanan mo. Alam niyo po, kahit binabasa natin ng Bible, ang lumang tipan, wala pong solusyon pagdating sa kasalanan ng tao. Walang solusyon. Ang binabayaran lang sa lumang tipan no, ng dugo ng mga hayop no, ay yung pong mga karumihan, defilement, hindi kasalanan. Malaking pagkakaiba po nun.
although may mga translation kasi tayo sa Old Testament na hindi klaro, kaya mas hindi na unawaan, hindi nakikita. No? Pero kung pupuntahan natin no, ang lumang tipan, ang layunin ng dugo ng hayop no, is just to clean no, the defilement. Kung may karumihan, may mga tinatawag po na karumihan na hindi sinasadya. Okay? Pero hindi moral sin, hindi kasalanan. No? So, karumihan dahil merong utos, merong batas at hindi nasunod. Okay? So, hindi nagampanan. Yun yung mga nililinis ng dugo ng mga hayop. Pero wala pang solusyon para sa kasalanan ng tao. Walang solusyon sa kasalanan ng tao. Paano mawawala ang kasalanan ng tao? Ginawa mo yon, nangyari na yon. Hindi na ngayon karamihan, hindi na nabubura sa ating isipan. Diba? Bahagi na yun ng pagkatao natin. Kaya kung makikita natin, bago pa kay Jesus, walang pag-asa ang tao. Walang paraan para mapatawad tayo sa ating pagkakasala. Walang solusyon. At ang tanging solusyon doon, paghatol ng Diyos. No? Dahil ikaw ay makasalanan. Of course, may mga pangyayari na, di ba, pag nababasa niyo sa lumang tipan, may nag-a-appeal sa Diyos. Diretso sa Kanya. Humingi ng tawad. No? Diretso sa Kanya. Kasi wala pang paraan no, para mahugasan ang kasalanan natin. So, wala pa namagitan sa atin para sa kasalanan natin. So, pag nakasala ang tao, diretso yon, papatawan ng parusa, no? Or, lalapit siya sa Diyos, hingi ka ng tawad sa Diyos. No? Diretso sa Diyos. Pero nung si Jesus ay naparito, namatay sa krus, no? Tinigis niya yung kanyang dugo no? Para mahugasan ang ating mga kasalanan. Mapatawad ang ating mga kasalanan. Yun pa lang po ang tanging solusyon no? Para magkaroon ng kapatawaran ang mga kasalanan po natin. Wala na hong iba. Kahit maging mabait ka, maging reliyoso ka, no? Kahit na mag-abuloy ka, di ba, tumulong ka sa kapwa, hindi mabubura doon ang kasalanan mo. Gagaan ang pakiramdam mo. Di ba? Kasi parang nakabawi ka, nakagawa ka ng kabutihan. Pero hindi yan nakapagbubura ng kasalanan natin. Andoon pa rin yung ating kasalanan. Wala akong bisa yun para mapatawad ang kasalanan natin. Ang nakakapag-alis lang ng kasalanan natin, nakakapaglinis lang ng kasalanan natin, yung dugo ni Kristo doon sa krus. Yung ginawa ni Jesus para sa atin. Kaya pag lumapit ka sa Kanya, humingi ka ng tawad, ang dugo ng Panginoong Jesus ang naguhugas ng iyong kasalanan. Doon ka napapatawad. Paglapit mo sa Diyos, sa ngalan ng Panginoong Jesus, na namagitan na para sa atin, napapatawad tayo. Nagkakaroon ng kapatawaran ang ating mga kasalanan. Kaya nga, di ba napakaganda na pwede ka magsimula uli. Nagkamali ka man kahapon no, sa nakaraan, may mga nagawa kang kasalanan. No? Pero pag lumapit ka sa Diyos at humingi ka ng tawad, no, meron ng paraan para malinis yung kasalanan mo no, sa pamamagitan no, ng dugo ng ating Panginoong Yesus. Kaya pag humingi ka ng tawad, nawawala na yun. No? Binubura no? Ang ating mga kasalanan. Kaya, ang sino mang nakikristo ay isa ng bagong nilalang, bago na, kasi napatawad na yung kasalanan niya. Yung kasalanan niya. No? Wala na tayong record no? Ng ating pagkakasala. Amen? Masaya ba kayo doon? Amen, di ba? Isipin mo na lang, paano na lang, no? Kung walang kapatawaran ng ating kasalanan. Di ba? So lahat lang tayo, wala na tayong pag-asa. Lahat tayo ay hahatulan, no? Hinatulan na tayo, no? Tayo patungo na sa kapahamakan, di ba? Sa kaparusahan para sa mga makasalanan. Pero dahil lumapit ka sa Diyos, no? Sa pamagitan ni Kristo, so ikaw ay napatawad sa iyong mga kasalanan. At ikaw ay isa ng bagong nilalang. Bago ng nilalang. Ano pa ang sabi dito? Sa binasa po natin sa 2 Corinthians 5, no, 16 to 16:2. Tayo daw po, sabi doon sa Tagalog, gusto ko yung Tagalog, naging kaibigan ng Diyos. No? Pero actually sa English, wala po yung word ng kaibigan. We've been reconciled. Siguro dahil reconciliation,
Ang pinakamagandang translation, maging kaibigan. Parang nag-away, di ba? Tapos magkaaway kayo, no? Tapos nagkasundo kayo uli, so balik na uli kayo sa pagiging magkaibigan. So, pero ang word na ginamit po dyan is reconciliation. Higit pa sa kaibigan. No? Higit pa sa kaibigan. Kaya nga tayo, ang tawag sa atin ay mga anak ng Diyos. No? Tayo mga anak ng Diyos. Pero sa English, hindi nyo makikita yung word na friend or kaibigan. Ang makikita nyo po, reconciliation. So, pag ikaw ay isa ng bagong nilalang, no, ibig sabihin, ikaw ay naibalik na sa Diyos. You have been reconciled to God through Christ. No? Reconciliation. Kasi, bilang mga makasalanan, di ba, nahiwalay tayo sa Diyos. No? Ang ating patutunguhan ay ang kaparusahan ng pagiging makasalanan natin. No? Pero salamat na lang, no, nagkaroon ng Diyos ng kanyang solusyon para sa atin, no, na hindi natin kayang solusyonan. Siya na mismo ang nagbigay ng solusyon, no, sa pamamagitan ng pagbibigay niya kay Jesus, no, ang kanyang bugtong na anak, no, upang ang sino mang sumampalataya kay Jesus ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So that is reconciliation. Dati hiwalay tayo sa Diyos, malayo tayo sa Diyos, wala tayong iniisip, no, na patungkol sa Diyos, kasi wala tayong kamalayan, no, ng ating pagiging makasalanan at pagiging hiwalay sa Diyos. No? Pero nung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, nabalik ka sa Diyos. You have been reconciled to God. No? Reconciliation. Kaya isa ka ng bagong nilalang. Ikaw ay lumipat na, no, mula doon sa kaharian ng kadiliman, no, tungo sa kaharian ng kaliwanagan, sa kaharian ng ating Diyos. No? At ikaw, bilang makasalanan, no, ikaw ay napatawad na, no, bilang ikaw ay hinatulan na at malayo sa Diyos, no, ikaw na ngayon ay isa ng anak ng Diyos, no, at napabalik ka na sa Diyos. Okay? Nakabilang ka na, no, sa pamilya ng ating Diyos. Amen? So that is reconciliation. No, na hiwalay tayo sa Diyos dati, no, ngayon sa Diyos na tayo. No, sa Diyos na tayo uli. Yan, pakisabi sa katabi mo, sa Diyos na tayo uli. No? That is reconciliation. Diba? Sa Kanya na tayo uli. Bumalik na tayo. And then pangatlo, so sinabi rin dito, no, in verse 17, can we look at verse 17? Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala nang dati niyang pagkatao. Sa halip ito'y napalitan na ng bago, verse 18. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya tayong mga kaibigan, so that's reconciliation, at hindi na kaaway. At pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan rin niya. And, so ano daw sabi ni Paul? Pinili niya kami. So ngayon kasama na tayo doon upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan niya, rin niya. Meron ba tayo ibang verse? English Kuya Caleb. Yan, verse 18 lang. Yan. So all this is from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. So, mas madaling unawain, ano? Yung binigay niya sa atin. No? It's a ministry of reconciliation. Kasi kabalik na tayo sa Diyos, so ngayon binigyan niya naman tayo ng gawain, no, na tayo naman ang gagamitin niya, no, para sa iba. Na maibalik ang iba, pabalik sa Diyos. Of course, hindi dahil sa atin, no, kundi dahil kay Jesus, no, na namatay sa krus para sa atin. So, we receive this ministry of reconciliation. So ngayon, may dahilan na ang buhay natin. So, ang isang bagong nilalang, ito yung buod, no, ng tatlo. Ang isang bagong nilalang, napatawad na sa kanyang kasalanan, okay, nabalik na sa Diyos, no, at may gawain na dapat to pa rin, nadalahin naman yung iba, no, sa Diyos, pabalik sa Diyos. That's the ministry of reconciliation. Sabi, meron tayong dala-dala ngayon na mensahe, no, na ang bawat isang makasalanan, no, na hindi pa nakilala si Jesus, no, ay babahagi na natin, no, ng ating karanasan, ipapakilala kung sino si Jesus, no, na namatay rin para sa Kanya,
upang siya rin ay makatanggap, no, ng kapatawaran at makabalik din sa Diyos, no, at magamit din ng Diyos, no, para sa pagbabahagi pa sa iba. Okay. Yung bagong nilalang. No? Pag bago kang nilalang, so hindi mo maihiwalay, no, ang layunin, no, ng buhay mo bilang isang bagong nilalang. No? Na ikaw ay gagamitin din ng Diyos, no, to this ministry of reconciliation. Okay. So may mga kakilala ba kayo, di ba, na kailangan pa rin dalahin sa Panginoon? Di ba? Kailangan pang makilala ang Panginoon. No? Mapatawad din sa kasalanan. Di ba? Makabalik din sa Diyos. No? Maranasan din ang kapanganakang muli. No? Magkaroon ng isang karanasan. No? At naranasan ang pagiging bagong nilalang. So kung may mga kakilala tayo doon, may mga kilala tayo, no? Gagamitin tayo ng Diyos para din sa kanila. No? Para din sa kanila. Amen? So, pakisabi sa katabi mo, isa ka ng bagong nilalang. Halata na ba? So, dapat nakikita sa atin, di ba, ang pag-iisang bagong nilalang. Nababago na ang ating pagsasalita, paraan ng ating pagsasalita, ang ating pag-iisip. No? Kasi galing na tayo sa lumang pagkatao natin, lumang tao, lumang pamamaraan, lumang pamumuhay, di ba? Lumang pag-uugali, di ba? Mga lumang gawi. So dapat iniiwanan na natin yon bilang bagong nilalang. Bagong nilalang na, anak na tayo ng Diyos. No? Ibang pamamaraan, ibang pag-iisip, ibang pagsasalita, ibang pag-uugali. No? Dahil bilang isang anak ng Diyos. Amen po? So binabago sa buhay natin. Binabago sa buhay natin. So doon tayo sa bagong buhay. Doon tayo sa isang bagong nilalang. Doon tayo sa kapanganakang muli, no, na naranasan natin. Amen. So congratulations sa bawat isa na kung naranasan na natin ito. Pwede mo tayong tumayin lahat. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Yes, sorry. Sige po sa ating paglapit sa ating Panginoon ngayong umaga. Tingnan po natin yung ating mga kalalagayan ng puso po natin. No? At sino tayo sa harapan ng ating Panginoon sa mga oras na ito. Nais ko pong magbigay ng isang katanungan. Minsan ba ay naranasan mo na yung kapanganakang muli? Na ikaw ay nakaranas na, no, ng pagiging bagong nilalang? Minsan ba naranasan mo na ito? Yan, kung meron pa na hindi pa ito naranasan, no, ang pagiging bagong nilalang, marin po tayo lumapit sa Panginoon sa umaga ito. Nabuksan ang ating mga puso sa Kanya, humingi ng tawad sa ating mga kasalanan, natanggapin si Kristo sa iyong puso bilang iyong Panginoon at bilang iyong tagapagligtas. At mararanasan mo ang kapanganakang muli, ang isang bagong nilalang, no, na gagawin ng Diyos sa iyong buhay, na pakikitag po sa iyo. So meron po ba ngayong umaga? Mo na maranasan ang isang pagiging bagong nilalang. Pari mo buksan ang puso mo ngayon sa Panginoon. Pari kang lumapit sa Kanya ngayong umaga. Pari mo sabihin sa Kanya, Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko po ang mga bagay na aking po nagawa, naisip, nasabi, Lord, na hindi ka lugod-lugod sa inyo. At ngayon po sa mga oras na ito, tinatanggap po kita bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Binubuksan ko po ang aking puso sa inyo ngayong umaga. At gawin niyo po sa akin, Lord,
Tanggapin niyo po ako. Gawin niyo po sa akin, Lord, ang pagiging isang bagong nilalang, Lord. Gawin niyo po sa akin. If that is the desire of your heart, let me pray for you. Just open up your heart to our Lord and have that desire. Have that desire na maging isang bagong nilalang. And only God can change you. Only God can change us. Only God can give us new birth. Amin dakilang Ama, tinatas ko po sa iyo, Lord, ang iyong pong anak sa umagang ito, na napahuywalay po sa iyo, napalayo sa iyo, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, kinakatagpo mo po siya, nangungusap ka sa Kanya, Panginoon, sa oras na ito. At dinadalangin ko po, Ama, na sa Kanyang pagbubukas ng Kanyang puso sa inyo, Panginoon, sa oras na ito. Ama, manahan ka po. Hayaan niyo po ang iyong banal na Espiritu, Lord, ay Kanyang tanggapin. Maranasan niya po ang kapanganakang muli, Lord, na sa Kanyang paglapit sa inyo, pagsisisi, paghingi ng tawad, at pagkilala kay Jesus bilang Panginoon, bilang tagapagligtas, Lord. Maranasan niya po, Ama, ang kapanganakang muli, ang pagiging bagong nilalang, Panginoon. Natanging kayo lang po ang nakagagawa, Panginoon, sa sino mang lumalapit po sa inyo. Lord, ngayong umagang ito, katagpuin mo po ang iyong pong anak. Salamat po. At kung meron man sa amin, Lord, na dati ka nang nakilala, hayaan niyo po, Ama, na sariwain niya itong muli, Lord. Balikan niya, Panginoon, ang kanyang karanasan sa inyo. Ama, kung paano mo siya kinatagpo, kung paano siya sinilang na muli, kung paano siya nag-isang bagong nilalang, Lord. At siya ngayon ay isang anak mo, Panginoon. At tulungan mo siya na patuloy na lumakad, Lord, bilang isang bagong nilalang, Panginoon. Sa gitna, Panginoon, ng sanlibutan ito, sa gitna ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang mga mahal sa buhay. Lord, patuloy mong tulungan, Panginoon, ang iyong pong anak. Lord, sa pamumuhay bilang isang bagong nilalang. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Ama. Well, indeed, Lord, salamat po. Naranasan po namin ang katotohanan ng iyong mga salita. Kami sinilang na muli, Panginoon. At ngayon, bilang mga anak nyo, ay mga bagong nilalang na, Panginoon, sa daigdig na ito. Taglay-taglay, Lord, ang mensahe na ito, patuloy niyo kaming tulungan na abutin pa, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan. Dalahin po ang Ministry of Reconciliation, Lord God, para sa mga buhay ng mga tao po sa aming paligid na hindi pa po nakakilala sa inyo. Salamat po, Ama. Salamat sa iyong mga salita, Lord. Indeed, Lord God, ngayong buwan, salamat po dahil patuloy niyo kami na pinaalalahanan kung sino kami, Lord, bilang iyong mga anak at kung ano po layunin ng aming po mga buhay sa iyong kaharian, Panginoon. Salamat po ng marami, Ama. Purihin ka nga po. Salamat sa iyong mga salita. Ito pong aming panalangin, Ama, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.